Hello, magandang araw mga kababayan ko. So, meron tayo reaction ngayon. Ito'y mainit na balita ngayon, ano. Ito'y tungkol doon sa anak ni Nino Mulak na di umano'y naabuso daw sa sa GMA. Ang unang turo ay executive daw ng GMA eh. Then suddenly nung humarap yung GMA, naging contractual daw. Parang dumistansya ang GMA. No? Contractual lang namin yan. Di ba? Contractor or contractual or ano, na parang hindi daw sila ano doon. Tapos napanood ko yung hearing ng Senado. Na bad trip ako kay Robin Padilla. Hindi, bagamat interesting ito, no? Interesting itong kaso na to kasi base sa akin pagkakaalam, matagal nang nangyayari ito eh. Kasi yung nanay ko noon nung college ako, pagka may pasok ako or pag nasa bahay yung dati, pag pumunta sa bahay namin sa Valenzuela, mahilig ang nanay ko manood ng mga ganyan, yung mga artista na palabas. Basta wala na ngayon, may ganun pa bang artista, yung mga showbiz linggo? O basta yung mga artista, yung mga tungkol sa mga chismis ng artista. Mahilig ang nanay ko sa ganun eh, pagka, ko na yan dati, naririnig ko na yan, yung mga blind item dati no, na may executive na may batang artista, di ba? Kadalasan yan sa madalas yan sa mga model, 'di ba? Bibihira ako sa mga model naman, mga DOM naman ang umaano doon, yung mga magagandang babae. Kaya doon sa pagmo-modeling na yan, hindi ako hindi, ewan ko kung anong benefit hindi, siguro kung kailangan mo talaga ng pera, kailangan mo ng pero kung validation lang naman sa sarili mo ang kailangan mo, hindi ko na nagigets na ba't kailangan mag-model ka pa. Maybe may sarili kang reason kung gusto mong mag-model. Pero kasi okay lang sana kung pagmo-model lang yung mangyayari doon eh. 'Di ba? Yan, madalas na issue na yan. Bibihira sa artista kasi sa artista, 'di ba? Madaling kumalat sa modeling naman kasi hindi naman lahat na nagiging model ay nagiging sikat. Kasi kadalasan pag naging model ka, kilala ka lang sa muka. Yung halimbawa sa billboard ka lang, pero pag nag-artista ka, 'di ba, pag nagdrama ka na sa TV or gumawa ka na ng pelikula, kilala ka na eh. Makikilala ka na mabilisan doon eh. Pero may mga model din na nagko-crossover pag sa showbiz. Sabagay, showbiz din ang modeling, Pero yung nagiging artista talaga na legit. 'Di ba? May mga kasong ganun eh. Doon may nababalitaan ako mga DOM na kumukuha sa yung mga models, 'di ba? May mga artista din, kaya lang yung mga sexy star yun yung mga starlet na tinatawag. Meron ngang nung time na nung kumuha ako ng kotse before, bios lang naman yun eh. Bios lang naman eh. Doon sa showroom, kilala niyo si Ines Veneracion, 'di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung sinong, pero alam niyo na siguro kung sinong politiko na nun. Binibilhan siya ng kotse, nakasabayan ko. Ang binili sa kanya yata that time is Fortuner. 'Di ba? Gusto ko nga sanang hamunin ng banggaan eh. Vios versus Fortune. De joke lang. 'Di ba? Madalas 'yan. Madalas 'yang mga ganyang Pero ang feeling ko madalas kong naririnig yung mga miyembro ng LGBTQ na kasi kadalasan ang may power sa ganyan, 'di ba? Yung mga manager, yung mga
executives ng pagdating sa entertainment. Kadalasan kasi diyan miyembro ng LGBTQ eh, 'di ba? Pero ang issue na 'to ay hindi about sa pagiging LGBTQ. Kaya lang kadalasan ganyan. Yung kay Gretchen Pulido, kilala nyo? Yung ah, reporter ng Channel 2 before. Parang may issue din ganyan eh. Kung kilala niyo si Gretchen Pulido ha, naging din, ayun naman, executive naman ng ABS-CBN yun, yung sa news department nila. Ito naman, LGBTQ din yun. Yung inulit ko ha, hindi ito issue ng pagiging miyembro ng LGBTQ katulad ng sinabi ko. Kahit yung mga basta makapangyarihan, 'di ba? Nangyayari kasi lahat 'yan. Gusto ko ipaunawa sa inyo na kaya nga minsan medyo nadidisappoint ako sa mga miyembro ng LGBTQ na akala mo sila lang yung aping-ape. 'Di ba? Hindi lang kayo ang biktima. Meron din sa mga miyembro nyo ang nambibiktima. Madalas pa nga eh. 'Di ba? So pakinggan natin 'to mga men Ito ay part ng hearing ng Senado tungkol dun sa pagsalita ng anak niya ni Sandro Mulak. 'Di ba? Ito si Nino Mulak, hindi ko na naabutan 'to eh. Hindi, literal talaga hindi ko naabutan 'to. Yung mga pelikula nito, napapanood ko lang 'to sa Cinema One, 'di ba? Ito yung child star dati na laging kasama nila Fernando Po Jr., tama ba ako? May may mga action din ito na dati noon eh. Bibong-bibo siya dati noon eh, nung bata siya. Napapanood ko to sa Cinema One, yung mga classic. Yung mga sepia pa yung screen. Yan, si Nino Mulak. Yung anak niya yata na isa, may maliit na anak yan eh, na child star din ngayon eh. Anyway, ito yung pahayag Nabubwisit ako dito sa hearing na to. Si Robin Padilla, lutang na lutang dito yung yung pagiging wala niyang alam. Ako hindi ko rin naman alam Ito ha, baka sabihin ng iba, grabe ka naman magsalita, ikaw alam mo ba? Ako hindi ko alam. Pero alam ko, pag pinapanood ko yung tao na hindi niya alam yung ginagawa niya, panoorin niya yung full nito. 'Di ba? Yes, I get na I get na siguro ang gustong i-portray ni Robin Padilla dun sa Senado ay nilalarawan niya tayo na mga ordinaryong tao na hindi masyadong maalam sa ganyan. Pero hindi 'yun ang message na nakukuha namin eh. 'Di ba? Yes, pwedeng mangyari kasi na para sa mga hindi nakakaalam, pwede nyo bang ganito, ganyan, gumaganyan si Robin Padilla eh. Pero in reality, siya talaga yung walang alam sa ginagawa niya. Diba? Dahil kung may alam siya doon, siya na yung mag-e-educate direkta eh. Hindi na kailangan tanungin yung mga anyway, it's not about Robin Padilla. Ngayon, kung feeling nyo maganda naman yung pag-handle ni Robin Padilla, hindi ko naman kukontrahin. May sarili po kasi akong pagtingin dun sa sitwasyon. May mga nagsasabi na na ang daming problema ng Pilipinas, bakit yan ang inuuna nyo porket mayayaman yung mga yan makakarating agad sa Senado. Sa akin, hindi lang naman yung mga mayayaman ang matutulungan nito eh. 'Di ba? Hindi lang naman sa larangan ng showbiz matutulungan itong mga ganito. Nagiging lang sila, nagiging kasangkapan lang itong mga maimpluwensya na to na sa kanila na nga nakilala sila, nangyayari na. Paano pa sa mga taong hindi pa kilala? Hindi lang naman sa showbiz pwede mangyari yan, katulad ng sinabi ko eh. Pwede rin naman sa private company yan eh. Let's say, halimbawa, itong kumpanya na to, na kilala sa retail. Pwede kasing mangyari din yan eh. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung tungkol sa pag-abuso ng kapangyarihan,
ng nasa pwesto. Hindi political ha yung sa trabaho, 'di ba? Yan ang ano dito, yun ang issue dito. At hindi, inuulit ko, hindi issue dito ang pagiging LGBTQ kasi ito yung nangyayari kahit sa mga straight na may kapangyarihan. 'Di ba? So i-play na natin 'to mga kababayan ko. Ano bang ano nito? Bilang ama, I may not have been a good husband, I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best, or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam niyo, minsan yan sinabi ko sa kanya yan, hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Ganoon naman talaga dapat no? Actually, maganda yan. Napapansin ko yung industriya dito sa atin. Dito lang sa Pilipinas yung namamana yung pagiging artista eh. Hindi, kahit pa sabihin mo na hindi tinulungan ni Nino Mulak, the fact na Mulak yung apelyido mo, nakilala sa showbiz industry. 'Di ba? Ano na yun eh. Ibig sabihin may may advantage ka na nun eh. Okay lang kung dadaan ka sa screen name, 'di ba? Instead na Mulak ang gamitin ng anak mo, nangyayari naman sa mga artista yan eh, na hindi naman yun ang apelyido. For example, yung pamangkin ni Claudine Barreto at ni Gretchen Barreto na ninang ni Olivia. 'Di ba? Yung sino nga yun? Yung ni Joshua Garcia dati ba? O ngayon pa rin? Hindi ako updated eh. Sino, name ba nun? Si Julia Barreto, kilala nyo? Kung tutuusin, dapat hindi Barreto ang ginagamit nun eh. Ang tatay niya, di ba si Dennis Padilla? Tama ba ako? Dapat yun ang ginagamit niya, Padilla dapat eh. Kaya lang, dun sa line of, niya, sa line ng pag-arte niya, hindi naman siya action star. Di bali sana kung ang role ni Julia Barreto yung mga barilan, pwedeng Padilla ang gagamitin niya. Pero dahil sa larangan ng dramahan yung kanyang linya at babae siya, Barreto yung ginagamit niya. Doon pa nga lang sa apelyido pa lang, kahit nasabihin mo na dumaan ng audition or advantage pa rin ng pangalan. Maniniwala ako kung yung anak mo hindi ginamit ang apelyido mo. Hindi totoo yan. Namamana talaga ang isa pang example ko na yung talagang walang talent talaga. Ito, hindi naman sa pinag-iinitan ko si Labi Po. Ngayon, magaling na si Labi Po ngayon. Siguro, sa tagal na ng exposure niya sa showbiz, natututo naman yan eh. Pero yung unang sabak ni Labi Po, nabigyan agad ng project na, hindi ko makalimutan yung Shake, Rattle, and Roll eh. Yung may Christmas tree na halimaw, super dry ng acting talaga nun. Na doon mo mafe-feel na kung gaano ka-unfair dito sa Pilipinas na porket anak ka ng artista, artista ka na rin. Parang politics, no? Basta tatay mo ay politician, matik may advantage ka ng tumakbo. 'Di ba mga kababayan ko? Yun ang ko observation ko. I don't know kung a-agree kayo sa akin.
'Di ba? Basta yung dugo mo, bihira mangyari sa ano 'yan. Meron naman nangyayari pero deserving. Sa Hollywood ba may nangyayaring ganyan? Meron naman, pero hindi dahil anak ka ni ganito ay magiging talagang ang puhunan talaga talent eh. Kasi sa Hollywood kasi yung paggawa ng movie dun kasi ano yun, hindi basta nakukuha lang sa kilala ka. 'Di ba? Kasi maraming kritiko sa sa pagbasura talaga yung pelikula mo, katulad ni ni Nicolas Cage. Kahit pa sabihin mong sikat si Nicolas Cage at may mga magaganda siyang movie, pero may ginagawa siyang movie na na talagang dinudurog ng mga kritiko. Si Steven Seagal din, kahit na sikat si Steven Seagal, dinudurog ng critics yung mga movie nun, pagpangit talaga. Ultimong yung MCU nga, 'di ba, yung Marvel Cinematic Universe. Kahit na established na yung franchise, basta pangit yung pelikula. Dito lang naman sa Pilipinas yung yung hinahype, biruin mo, basta sikat. Halimbawa, si Vice Ganda. Tatabo talaga sa taka kahit basura yung pelikula. 'Di ba? Hindi ko alam kung ano ba yung doon. I mean, ano ba yung pinapanood ng tao doon? Dahil ba sikat si Vice Ganda? Panonoorin? Dahil ba doon sa product na inaano niya? O dahil gusto mo lang makita, dahil idolo mo yung tao? Kaya tuloy, kapag sumikat dito, pwede ka na talaga mag-artista. Si Pacquiao, ganyan, di ba? Sumikat si Pacquiao, naging artista. Kahit wala namang kasi gusto ng mga Pinoy yung mga ganun eh. Yung, ito, boksingero to, sumikat to. Marami si Onyok Velasco, 'di ba? Olympian 'yun, 'di ba? Sino pa bang mga na hindi naman talaga sila artista. Tapos ito pa, yung mga produkto ng mga ng mga singing contest. Ito total showbiz lang naman ang usapan natin, 'di ba? Yung mga produkto ng ng mga singing contest. Tapos yung mga judgment, I know, exposed sila sa showbiz, pero anong qualifications nila mag-judge ng ng singing contest? Ano ba sila? Okay lang sana kung kung vocal coach yan, kahit hindi siya kilala. Kung vocal coach yan, or kahit na composer man lang sana. Pero sila sila Vice Ganda magja-judge ng ano ba? Kaya tuloy, ewan ko. Hindi ko naman sinasabi na wala silang wala silang alam. I know may alam sila, pero yung huhusgahan mo yung tao, katulad ni magja-judge sa singing contest, huhusgahan mo yung tao na mas magaling pang kumanta sa'yo, or wala ka man lang nagawang kanta. Yung magaling sa kanta technicalities yun eh. Siyempre, katulad ni Ryan Cayabyab, may mas magaling pang kumanta kay Ryan Cayabyab. Pero yung knowledge sa music, yung malalaman kung, ako hindi ko alam yun eh, mga flat na yan, hindi ko alam yan eh. Basta maganda lang pakinggan sa akin, okay na eh. Pero yung i-judge mo na, yung pagbirit mo, ganito, si Ai ang magsasabi, ano ba? Kaya yung quality natin dito. Tsaka napapansin ko, last na lang napapansin ko dito sa singing contest sa atin, yung istorya ang ginajudge. Basta nakakaawa yung istorya, yun yung mananalo. Tama o hindi? 'Di ba? Yes, may konting talent naman. May konting talent, 'di ba? Hindi naman konting, talagang talentadong kumanta. Pero napapansin ko, kahit na may mas maganda pa doon sa kumakanta na yun, kung buhay mahirap yung istorya niya, yun ang mananalo. Tignan mo sa The Voice. Sino ba yan? Yung Laika, yung bata, yung The Voice kid. Si Laika ba ang name nun? Tama ba ako? Mahirap kasi ang istorya nun eh. Kaya yun ang nanalo.
Pero alam mo, nagkakareer kung sino, si Darren Espanto. 'Di ba? Tapos meron pa, kilala nyo si Leia Patricio ba yon? Hindi rin ilang beses nang nanalo sa singing contest yon. Yung Leia Patricio na yon, sino ba yon? Naalala ko yun eh, kasi nanalo na yun sa sa Talentadong Pinoy, sa may isang singing contest na napanalunan yon. Pero walang career. Ang may career yung 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 mga runner up. Alam ko may sikat na runner up yun eh. Anyway, mga kababayan ko, no? Kasi yung the way tayo gumawa ng... Tsaka dapat, for me, hindi dapat singing contest. Dapat parang dumami ang original na kanta. Yung mga composer dapat na nagko-competition. 'Di ba? Kukuha na lang sila ng singer nila tapos para mabago-bago naman. Putang ina naman eh. Ilang dekada na tayo, puro Be My Lady ang kanta eh. Kaya kahit pa paano, kahit na baduy ako kila April Boy Regino, yes, minsan gumagaya sila ng tono, yung tono, pero original yung kanta eh. Yung mga banda-banda, mga parokya ni Edgar, kahit pa paano, original yung kanta eh. Pero yung mga mainstream artist natin, puro revival. 'Di ba? Ilang beses na ba na-revive yung Be My Lady na yan? Buti pa yung batch nila nila Gary Valenciano noon eh. Nila Ogie Alcacid noon eh. Layo na ng pinuntahan natin Hindi kwentuhan lang naman to. Not necessarily na makulong tayo sa isang topic, 'di ba? Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako. Isang araw, biglang sabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle. Nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, Kaya yung mga panahon nilang artista noon, sila Sharon Cuneta, sila talagang di kalibre yun eh. Sila Nora Honor, sila Vilma Santos. Di kalibre talaga sila umarte noon eh. Hindi yung ngayon na yung para kasing yung pamantayan ngayon, bibihira ka na lang talaga na makakuha ng diamond na artista. Katulad ni Sarah Geronimo, yung mga ganon. Yung ngayon kasi, ito, as we go along, may explain natin yung reason kung bakit ang baba ng kalidad ng mga artista ngayon, kahit walang personality. sumasabay siya sa service para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very neat, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinukwento niya sa akin, yung ginawa sa kanya, lalo na si Jojo Nones po, katrabaho namin lisensa, walang matigas na pulis sa madaling na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya, di ba? Alam mo naman yun. Di ba? Anong nangyayari kasi, itong mga tinutukoy ni Nino Mulak, mga na to eh. Pillars, tama ba? Tama ba na sabihin ko? Na yung mga executives na yan, or yung may mga position na yan, yan yung pillars ng natin eh, show business natin eh. 'Di ba? Parang nasa kamay nila kung saan
kung saan patutungo ang industriya natin sa showbiz. Kasi katulad ng sinabi niya, head writer yon, di ba? Ngayon, ang position niya ngayon tungkol sa mga talents. Di ba? Kung ang talent ay pasisikatin mo dahil ginamit mo, pinagsamantalahan mo, dahil sa kamanyakan mo, na hindi naman pamantayan na magaling siyang umarte, hindi siya, kadalasan yan, may mga nangyayaring ganyan. Kaya magtataka ka, may mga artista na may itsura lang, or maganda ang katawan na kung tutuusin, bano umarte. Doon pa lang malalaman mo na lang na siguro ginamit ito ng executive, kaya nagkaroon to ng papel. 'Di ba? Kumbaga, impluwensya ng executive yung pinairal. Kaya isa rin yan, hindi lang yung bastang hindi lang naman yung biktima ang magsasuffer dito pati yung buong film industry, magsasuffer tayo dahil sa mga ganyan tao. Yung ipipilit nila kahit hindi naman talento, basta natikman nila, ay gagawa nila ng paraan na maipasok dahil yun na yung bayad. Dahil na-satisfy yung tawag ng laman. 'Di ba? Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailan ko lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero, sobrang sama ko yung loob ko talaga kay Jordan noon is... Basta kilala ka na, walang pakialam sa'yo. Dito sila nagkamali eh. Hindi sila, di ba sila aware na anak ng yan? Anak ng artista yan? Makakatakas pa sila kung kung ang ginalaw nila yung aspiring artist na nakatira lang sa ilalim ng tulay eh. Pero hindi eh. Sa sobrang kamanyakan nyo, ang dinali nyo pa yung anak pa ng sikat. Lesson din. Kaya nakaganda din ito eh. Kasi kasi sinasabi ng iba, hindi, porkit sikat, yan ang pinapagtuunan. Well, kung iisipin mo, nakaganda din. Dahil kung hindi sikat yung tinira nila, hindi mailalagay at hindi makakapag-raise ng awareness laban sa mga ganitong uri ng gawain. 'Di ba? Blessing in disguise din. Now, yung mga ito na yung parang floodgate sa mga nabiktima before, katulad ni Gerald Santos. Panoorin niyo yung vlog ni Gerald Santos. Nagsasalita siya ngayon kung paano siya hinaras nung tinanggihan niya yung advances ng executive sa GMA din. 'Di ba? At meron pang ibang nagsasalita na. Naging daan itong ginawa na to. Nakabuti din kahit papaano. Kanya lang po yung anak ko talaga. Hindi lang sa mundo ng showbiz yan, baka pati sa sa mundo ng ng iba na may nangyayaring ganyan din. Na abusado din sa kapangyarihan na manyak. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin ni Alonso, sinabento siya na puya niya na ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sabi mo hindi masabi-sabi sa magulang. 'Di ba? Kaya nga nakakahiya 'yan eh. Yang mangyaring ganyan. 'Di ba? Hindi mo rin naman masisi yung bata na hindi agad sinabi sa tatay niya dahil nakakahiya kasi 'yan. Yang pangyayari na ganyan. Sa kanya kasi ulo sinabi ni Sandro, yun nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya na lang gawin sa hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na naging contribution sa industriya. Correct yun, correct. What more sa iba? What more sa mga baguhan?
Hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba, pero di po ba, kung nakaya na lang gawin sa... Automatic na yon, 'di ba? Hindi naman sa tingin mo ba first time 'yan? 'Di ba? May nang mga nauna na diyan. Nagkataon lang na pumalag itong ano, itong nauna. Sa isang pamilya na Itong anak mo. talagang naka, may pundasyon na sa industriya nito, or sa iba. Tapos ngayon, binabaliktad pa nila yung sitwasyon. Yun na yun. Babalik ta rin naman. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad nila Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama ng loob na kung sino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na storya. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po na banggit ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng Na mga artista din. Yes, may mga nagko-comment na mga artista yung artista black daw yan. Pero sa akin, interesting kasi yung subject. 'Di ba? Hindi lang naman sa mundo ng showbiz applicable yan eh. Gusto niyo mapanood yung kay Gerald? Ito yung kay Gerald eh. Ito naman, nanalo ito ng singing contest yata. Dati nun, early 2000. May mention ba dito yun? Overtime na eh. Pero Hello pong muli mga kababayan, Gerald Santos po, nagbabalik dahil nag-unfold pa itong I i-forward was ko. ridiculed. I was labeled as homophobic. Yan, ito. Ito yung unang ito yung unang depensa. Ito inuulit ko po, hindi lang ito subject tungkol sa mga sa mga LGBTQ. Nagkataon lang na miyembro nyo yung nang abuso. Pero kahit sa mga straight, nangyayari din 'yan, 'di ba? Nagkataon lang po na na miyembro nyo yung Kaya nga sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magpaka-espesyal. Kasi lahat naman tayo dito sa society, lahat tayo nakakaranas ng pang-aabuso. Mapa-street ka man or makakaranas tayo ng pang-aabuso o diskriminasyon. Mapa-straight ka man o miyembro nyo, 'di ba? Lahat tayo niyan. Kaya huwag niyo sasabihin na kayo ay ape, 'di ba? Sa kasong ito, 'di ba? May mga kasong nag-i-exist at marami na miyembro niyo yung nang-aabuso. Kaya sa akin, wag masyadong OA kung kayo yung kung kayo yung feeling niyo pinag-iinitan kayo dahil lahat tayo nakakaranas niyan. Nakakaranas tayo lahat niyan, men. Dahil nag-ipon po muna talaga ako at ang aking pamilya, ang aking buong team ng lakas ng loob para makapagsalita. At nung finally na ako po ay nakapagsalita na I was ridiculed, I was labeled as homophobic. Hindi ko siya maitsurahan ngayon, pero naririnig ko ito dati eh. Itong Gerald Santos na to nung before. Siguro dahil baby pa ako nung early 2000, no? Hindi ko pa, pero naririnig ko na to dati nun. Singer to, tama, di ba? Actually, looking back, sobrang ginaslight po nila ako. Yan! Pagpatuloy natin to. Didiri raw ako sa mga bading,
Yan, Bakit ko daw to sinusumbong? katulad niyan, binibigyan ng ibang meaning yung yung reason nung kung bakit niya nagawa ang isang bagay. Halimbawa, ah halimbawa may pinapagawa sa tapos hindi mo nagawa dahil may reason ka naman talaga dahil hindi mo ginawa. Sila yung mag-a-assign ng reason para sa'yo. Oh, hindi mo lang magawa yan kasi guilty ka. 'Di ba? Yun ang pag-gaslight. 'Di ba? Let's say halimbawa, kala ko may kumakatok sa gate. Halimbawa ganito, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng suka sa tindahan. Eh hindi ka makalabas kasi hindi ko kaya kasi yung tuhod ko masakit. Na-injury ako sa basketball kahapon. Sasabihin sa'yo ng nanay mo, kaya ayaw mo lang pumunta doon dahil malaki ang utang mo sa tindahan nang hindi ko alam. 'Di ba? Parang kinda ganun ang gaslighting. Sila yung nag-aano ng dahilan. Kaya ayaw mo lang magpakita sa, 'di ba? Katulad niyan, ang dahilan niya kaya siya para to raise awareness siya ay namolest siya or na harass, na sexual harass. Pero sasabihin, kaya mo nasasabi yan kasi homophobic ka lang. 'Di ba? Dapat mag-move on na ako dahil yan daw ay kalakaran lang sa industriya. Pero looking back, Yun ang nakakabwisit dahil kalakaran na. Yung mga bobo na nagsasabi sa akin na wag mo na i-booking yung ganyan talaga ang pagiging content creator. Tanga ka ba? May mga nagsasabi, kaya nga content creator eh. Dahil gago! may standard ang pagiging content creator. At may responsibility lahat ng content creator. Ang pagkakaintindi ng mga bobo, pag content creator ka, kahit ano pwede mo nang gawin. 'Di ba? Eh ano ngayon kung peki? Kaya nga content creator sila eh. Tanga? Bobo? Tsaka tigil-tigilan nyo na yung mentality na kalakaran na kasi yan. Kalakaran na kasi yan. 'Di ba? So ibig sabihin, yung mga traffic enforcer na nangungutong, matagal nang ginagawa kasi yon, kalakaran na kasi yon. Kukonsintihin natin? Kahit mali? 'Di ba? Kalakaran na rin na na sa munisipyo may lagayan pag mag-a-apply ka ng business permit. 'Di ba? Iipitin ka pag wala lagay, kailangan mag-comply tayo doon, men. Mas mabigat ito dahil kalakaran na abusuhin ng mga tatahimik ka. Abay, ano pa nangyari sa prinsipyo mo sa buhay niyan? 'Di ba? Hindi ko sinabi magpabida kayo. Pero alam niyo naman sa sarili niyo pag naaapi na kayo eh. I'm proud na isa po ako sa mga nag-stood up para magsabi po kahit na it took me 4 years. Nung dinulog po namin ito sa itaas, sa pinakamataas na management ng GMA, according to them, they will conduct an investigation about the issue. Mas wala And nangyari. while still investigating, maybe for just 2 to 3 months, ako po ay nirelease ng GMA at wala pong ibinigay po sa aming concrete Makapangyarihan. resolution or clear resolution about the case na amin pong final sa kanila. And even after 1 year, meron po kaming sinend na letter sa kanila. And na-receive po nila yung aming letter na nag-ask kami na ano pong nangyari dun sa case na aming final. Wala. Dito sa taong ito. Hindi ka kasi mulak. Ordinaryong tao ka lang na nanalo sa contest. Kung ikaw ay mulak at may backup ka ng mga senador, dapat ito pinapasabi na din to eh. Di ba? Kung ganun na pinarating po sa amin. And after 1 year po yon nung final namin. So, wala rin po silang naging sagot sa amin. Hindi na po nila pinansin yung aming letter. Kaya,
wala po talagang concrete na resolusyon or mga safeguards na ginawa. In short, ganun talaga nagwo-work pag makapangyarihan yung nakalaban mo. 'Di ba? Ganun talaga nagwo-work. Wala eh. Ang gagawin na lang natin, katulad ng sinabi, kalakaran na kasi yan. 'Di ba? Hintayin mo na lang, katulad ngayon, naghintay ka na merong makapangyarihan ang nabangga nila. 'Di ba? Nakahanap sila ng katapat nila. Yun naman yun eh. Mga kababayan ko eh. So, kung gusto niyo mapanood to, no, tong ano ni Gerald Santos, i-search niyo siya sa YouTube. May mga revelasyon siya kung paano siya pinatanggal sa SOP sa Party Pilipinas. Ano pa ba yung mga ano? Hanggang sa bumagsak siya kay Kuya Germs, yung walang tulugan. Pinatanggal pa rin siya doon. At tinreten pa sila Kuya Germs na kung di siya tatanggalin. Marami siyang kinwento dyan, men eh. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang mapapag-usapan natin. Maraming salamat. Bye-bye.